Allegation of foul play is always there. That's why we're conducting an autopsy. I carefully explained to the family that we will always be guided by the law and by the science. Hindi isinasantabi ng Department of Migrant Workers ang posibilidad na may foul play sa pagkamatay sa Kuwait ng OFW na si Jenny Alvarado. Ayon kay Secretary Hans Leo Kakdak, ang sinasabing cause of occasion na sanhi ng pagkamatay nito ay hindi suportado ng medical records. Kinumpirma rin ito na hindi sumailalim sa autopsy ang mga labi ni Jenny sa Kuwait. Actually, nasa reports lang di ba? That all came to us. And the employer is saying cause of occasion. Kaya nga, we need to validate that. Tinignan ko yung death certificate kahapon na cardiac arrest. Which is the most common statement in a death certificate. So, we need to dig deeper. We need to find out. Pero para sa mga anak ni Jenny, kumbinsido sila na mayroong foul play sa pagkamatay ng kanilang ina. May mga pasa kasi silang nakita sa iba't ibang bahagi ng katawan ng kanilang ina, gaya sa tuhod, braso, kamay at sa likod. Kaya panawagan nila sa pamahalaan ay sana mabigyan ng hustisya ang kanilang ina. Gusto ko po ng hustisya sa mama ko. Dahil nakikita po naman natin na ay foul play po talaga na lang yan. Kahit po na lumabas po yung investigasyon, is gusto ko pong may malinaw na investigasyon sa ibang bansa. Kahit sinong anak naman, pag nakita niyo yung nanay niyo na ganyan, ay masasaktan kayo. At syempre, alam nyo, na bilang anak, alam nyo na kung ano yung itsura niya, yung postura niya. Kanina nagsagawa ng autopsy ang National Bureau of Investigation sa labi ni Jenny. Inaasahang lalabas ang resulta nito ngayong araw hanggang bukas. Tinitignan naman ng DMW ang service provider sa Kuwait na pangunahing may pananagutan sa pagpapadala ng maling labi ni Jenny sa kaniyang pamilya ni hindi man lamang nito binerify kung si Jenny ang labi na kanilang ipinadala. Sabi ni Secretary Kakdak, sa susunod na linggo ay mayroon na silang karampatang aksyon ukol dito. We're looking at the service provider. Siya lang naman ang tinitignan natin. He wrote us a letter stating that the body came to them from the Criminal Investigation Division of Kuwait with the tag, with the name of Jenny Alvarado. And when they received it, sabi nila, there was no way to identify, so they shipped it. My latest instruction to our labor attaché, we met yesterday, is to already send the necessary letter of demand to the cargo service provider. January 2, nasawi si Jenny at dalawang iba pa sa pamamagitan umano ng suffocation habang nasa bahay bakasyonan sila ng kanilang employer. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.